We are sharing the gospel today about God-centered lives. O atong pag-aambitan nga mensahe karon naguluhan mo ang kinabuhi nga sentro ang Dios. We reading Bible, Salmo chapter 1, verse 1 to 3. O karon atong basahon sa atong mga Biblia sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 abot sa bersikulo 3. Blessed is the Unahan one ang dili who does mag-ati not sa tambag sa makalimutan, kumusunod sa gibuhat with the sa mga wickedness, kasasala. who are stand in Kung the way iabit of kanila sinners, mawala nila sa Dios. Mo iyang kanipay who magpatuman sa balaod delight is the sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubog daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa tibunga ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magpanugtuson. Amen. All Christians want to bear the most fruit of the Holy Spirit in their lives. O ang mata Kristohanon buot gayud nga makapamunga sila daghang bunga diya sa espiritu sa ilang kinabuhi. This is the key to a Christian life. Peace is to the center of our heart on the word of God. O mao kini ang iyabi or ang paagi ala sa Kristohanon na kinabuhi diya sa pagtuo atong isentro sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. This is why all decisions come from our hearts. Tungod kay ang tanang desisyon nagikan sa atong kasing-kasing. So Bible says no matter how hard we work, if our lives are not centered on God, it is in vain. Nagingon din nga bisan pa kung saan atong pagpanikamot sa pagtrabaho alang sa atong kinabuhi apan kun dili sentro ang Ginoo niini kini walay kapusdanan. Those who live a life without God will only experience defeat and despair. O gadtong mga tao nga nagkinabuhi nga walay Ginoo masinatian lamang nila ang kapakyasan o kapitlihan. This is because everything belongs to God Almighty around the world. Tungod kay kini nag-ingon kini nagpasabot nga ang tanang butang sa kalibutan iyaha sa Dios. Our God is the source of all blessings. Ang atong Dios mao'y tinubdan o tuburan sa tanang panalangin. God wants to make all of the church members blessing like Abraham. Gani gusto sa Dios nga himuong panalangin ang tanang mga miyembro sa simbahan sama kang Abraham. So, how can we be like Abraham blessing? Listen to the message very carefully. O sa man nato mamahimo kitang sama kang Abraham nga panalaginan, ingon atong paminawon pag-ayo ang mensahe. Today, let us explore what God-centered life is. O karon ato ang sayran kung unsa ang kinabuhi nga sentro ang Ginoo. Number one, God created us in His images. Una ang Ginoo nagbuhat kanato sumala sa iyang imahe. Bible says in Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Ang Biblia nagingon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 abot sa 28. God said, Kuya mo na let usap us ang make Diyos. mankind Buhatin in nato ang our tao image, sama sa akong in our kagawad. likeness, Sila mo ay so that magpapot sa they mga may isda, rule sa over mga the landang, fish, sa mga kahayupan, ug sa mga ihalas ng mga isda. Busag ibuhat sa So Diyos God ang created the tao, mankind in lalaki o His babae images. sama sa The iyang image of kagawad. God. O ipanalanginan sila sa Diyos nga nagtingon, panganak ka mo daghan, o lupa ang kalibutan sa inyong mga liwan, o tumalaha ang kalibutan. Kamo'y magbuot sa mga isda, o sa mga langgam, o sa tanang ihalas ng mananan. Amen. God gave us the opportunity, be fruitful and increase our faith and numbers. Una ang labing kamanan nga Diyos naghatag ka nato og oportunidad na kita mabungahon o mupadaghan sa ato ang kinabuhi. God wants to be a center of our lives. O gusto sa Diyos nga mahimo siyang sentro sa atong mga kinabuhi. So we must follow the word of God and obey His words. Ang muna kinahanglan natong sundon ang pulong sa Dios ug tumanon ang iyang
pulong. Bible says, when we pray and serve God, our lives will prosper. Ang Biblia nagingon nga sa diha nga kitang magdaig ug mag-alagad sa Dios, ang atong kinabuhi magmalampuson. Salmo 100 verse 1 to 5. Atong basahon sa atong mga Biblia sa libro sa Salmo. Salmo usa ka gatos bersikulo 1 abot sa 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Mag-awit na ko Worship bahal sa the Lord mga with mundo sa gladness. hostisya. Come Awitan to ko him kini with alam the ka joyful songs. Know that the Lord is nga God. putri It kalus is ka He paman who wala made ka us, and we are magkinabuhi His. ako We are His sa people, balay, dili the ko sheep kayo of His tumakot na pastures. sokan. Let Kasi us naman give ko to ang them mga His atong speak mabiyag and sa His Dios. word to Dili ako praise. mag-abit Give nila. thanks to Dili Him ako and mag-ibong. His Dili ako prayer is next. For the Lord is good and useful. His Manglakat sa iyong higala, all dili ako to makaanto sa tawo nga mapaitas ko o mapalabi-labihon. Amen. We praise God Almighty, our Lord Jesus Christ. Continues. O atong daigon padayon ang atong labing gamhanan nga Dios. First man, Adam abandoned the God-centered life because he did not obey God. Ang unang tawo nga si Adan iyang gibiyaan ang kinabuhi nga sentro ang Dios ug wala siya mutuman sa Dios. When he fell into humanism and selfishness, he lost the control and fell under the dominion of the devil. Sin, separation, disease, cause, and death come to life. Ug sa diha nga nahulog siya sa iyang pagkakaupunon ug pagtuna sa kaugalingon, nawad siya og kontrol ug nahulog siya kung nailadog siya sa pagmandog sa yawa diin siya nagpakasala, nahimong kalibutanon, nagmasakiton, itunglo, ug nakaangkon og kamatayon. Bible mentioned Genesis chapter 3 verse 17. Ang Biblia nagingon sa Genesis kapitulo 3 versikulo 17. To Adam is said, because you listen to your wife and Mingon siya sa lalaki, tungkol kay nagpataning ka man sa imong asawa, kung ikaw sa bunga sa kahoy gidili mo mahimo, mahimong tinunglo ang iyong tungkol sa imong isuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, una pa kinimuhatan ug igong abot alang tanin mo. So most of the people around the world, they are doing like Adam. Una halos katawhan nga nagpuyo sa tibuok kalibutan, nagbuhat sila sama sa gibuhat ni Adan. Why they are doing like whites? Ano ang mga tawo nagbuhat man og sama ni ini? They forgot the word of God. They do not follow the church instruction. Nalimot na sila sa pulong sa Diyos ug wala na nila sunda ang sugo sa simbahan. They want to follow the pattern of this world. Ani ilang ganahan, mao ilang sundon, mao lang ang pamatasan or ang kinaiya ni ining kalibutan. That's why they love be prosperous and successful in their lives. Kung dili sila magmalampuson o magmabungahon sa ilang kinabuhi. We must return to the word of God from now on. Kung nang kinahanglan kitang mobalik sa pulong sa Dios, sugod karon. God want to make a new vision and a new project from now through Jesus Mission Church missions. Tungod kay ang labing gamhanan nga Dios gusto sang maghimo og panibagong mga buluhaton or pananawon pinaagi sa ato ang simbahan. If a person abandon God's life, the labor and building a house for his life will be in vain. Kung ang tawo mobiya sa kinabuhi nga sentro ang Ginoo, ang iyang pagpaningkamot sa pagtukod sa iyang balay sa kinabuhi, kini mahimong walay kapusdanan. Even though they are looking for the good job and the good work, but there is no God, there is not prosperous and successful in their life. Kung bisan pa og mangita sila o maayong trabaho o makakaplag sila sa maayong trabaho, apan dili nila makaplagan ang pagkamalampuson o mabungahon ng kinabuhi. Without the God's life, it is futile to guard the city of life. Kaya kung magkinabuhi kita na walay Ginoo, walay kapusdanan ang pagbantay sa syudad sa kinabuhi. Bible says, Jeremiah chapter 45 verse 4. Ang Biblia nagingon sa libro sa Jeremias 45 versikulo 4.
Jeremias 45:4. Kung na akong basahon, busa gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon kang baro. Gilumpag ko ang akong gitukod ug giibot ko ang akong gitanong. Buhaton ko kini sa tibuok kalibutan. This is the message from God Almighty. God can increase, God can decrease everything. O ang labing mao kini ang mensahe nga gikan sa labing gamanan nga Dios nga makahimo ang labing gamanan nga Dios sa pagpatubo ug sa pagpakulhon. Even though you are work very hard, you study very well, if God is not there, you will decrease. Bisan tuod kita magtuon pag-aayo or magtrabaho pag-aayo apan kung wala diha ang Ginoo sa akong kinabuhi, mukulhod kayo kita. God said to the life brings peace because God cares for everything. Apan ang kinabuhi nga sentro ang Dios, naghatag og kalinaw tungod kay ang Dios man ang nagatiman niini. Today's message very clearly says, Psalm chapter 1 verse 1 to 3 again. Sama nga ang atong mensahe karon klaro nga nagingon ug atong basahon pag-usab sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 abot sa 3. If you want to be a blessing like Abraham, remember these scriptures and follow the word of God. Kung gusto kitang mahimong mapanalahinan sama ni Abraham, atong hinumduman kini maong bahin sa kasulatan ug sundon nato ang pulong sa Dios. I love the all church members and I want to help all of the members. Higugma pag-ayo ni Pastor kitang tanang mga miyembro sa simbahan ug mo ganahan siyang tabangan kitang tanang mga miyembro. That's why Almighty God want to deliver the good news to all of the members. But if we do not obey the word of God, do not obey the church instruction, I cannot change your old things. Una ang labing gamahanan nga Dios gusto siya nga isangyaw ang iyang mensahe na kung tanang mga miyembro. Apan kung kita mga miyembro dili mo tuo or mosunod sa pulong sa Dios nga giwali, dili nakatabang si pastor or makausob diri ka nato. Please obey the word of God and the church instruction. Very important because God is speaking through church messengers. Ang pagtuman sa pulong sa Dios o ang isugo sa simbahan importante kayo tungod kay ang labing gamahanan nga Dios nakistorya usab siya o nakistorya usab siya pinaagi sa mensahero. Second one, God is the center of history of the world. Kung ikaduha, ang Dios mo ay sentro sa kaagi sa kalibutan. God created and governed the human history because He is the center of the histories. Gibuhat sa Dios o gidumala sa Dios ang kaagi tungod kay siya man ang sentro sa kaagi o sa kasaysayan. America was established by God through the Puritans, England persons. O ang Amerika na himo tungod sa mga tao nga Puritans nga nagmadlokon sa Dios nga taga-England. They lived their lives that pleasing God Almighty only. O nagkinabuhi sila sa kinabuhi nga makapahimuot lamang diha sa Ginoo. Therefore, God laid up white men and made them world powers. Muna ang Dios naghimo kanilang mga maalamon o naghimo sa mga tao nga maalamon o naghatag kanila og katungod na sila mo yung dumala. We remind the 1 Corinthians chapter 1:25. Atong hinumduman sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 25. For the foolish Kaya ang giisip is of God is wiser than human wisdom, and the wickedness of God is stronger than all strength. Mas lingkod pa kaysa kusog sa tao. This is the reason why do we need to follow the word of God. O mao kini ang rason nganong kinahanglan natong sundon ang pulong sa Dios. Human-centered history and the failures. Apan kung ang pagkatawhunon mo ay mo sentro sa kasaysayan o sa kaagi, musampot lamang kini sa kapagyasan. For example, the tragedies of the Tower of Babel, Genesis chapter 11 verse 4 says, Usama pananglitan sa dakong trahedya nga nahitabo sa Tore sa Babel. Atong basahon sa libro sa Genesis, kapitulo 11, bersikulo 4. Unya miingon sila, karon mabuhat ang mga syudad na may turi na sangkog sa langit,
Tinulungan bantugan sa mga kungalan, aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Amen. People were gathering and they want to make a very higher towers. They want to showing their names. So ang mga tao nagkahiusa sila sa pagtukod og taas kaayo nga tore aron makita sila or manumduman ang ilang pangalan. God came down to there and this confused the Lord God there. Come down, confused their language, and they were scattered all of the world. Kapan, may kanaog ang Ginoo dito o ilibog ang ilang mga pinulungan o mo nang nagkatibulaag sila sa nagkalalaing dapit sa kalibutan. This is the very important instruction our Christian Bibles. Mausab kini ang importante kaayong pahimangno alang sa atong Kristohanon nga kinabuhi. The Tower of Babel is an example of human-centered history. So kini kaagi sa Tore sa Babel mao kini ang pananglitan nga sentro ang pagkatawunon sa kaagi o sa kasaysayan. They want to live your human-centered life, not God-centered life. Buot nila nga magkinabuhi nga sentro ang tawunon o dili ang sentro ang Ginoo. A God-centered life in Korea is very example, prosperous and successful, become very encouraged. O ang pagkinabuhi nga sentro ang Ginoo nga nahitabo dito sa Korea usa-usab ka maayo kayong pananglitan sa pagpadaghan or sa pagpatubo. Korean Christians who make up 20% of Korean population are the ones who save the nation of Korea. Ang mga Kristohanon nga mga 20% sa mga populasyon dito sa Korea mo'y nakahimong pagluwas sa ilang nasod sa Korea. 1961, I was born in Korea. 1961 nga natawo ko si pastor dito sa Korea. In Korea, they see there's very poor countries. So atong panahon na natawo siya mao kato ang nagkalisod or pobre kaayo ang ilahang nasod. There's no food, no drink, no shoes, no dresses. Wala sila'y makaon, kaayo, wala sila'y mainom, o wala sila'y mga sandalyas or bisan isuot. But now it's a very different country in Korea. Apan karon lahi na kaayo ang nasod sa Korea. Because Korean Christians became the center of God's word and they pray continually. Tungod kay kadaghanan sa mga tao sa Korea nahimo na ilang pagkinabuhi sentro ang pulong sa Dios o sentro ang pag-ampo. After Korea war, all Korea around the world, Seoul city destroyed completely. At kuman sa gubat dito sa Korea, ang tibuok syudad sa Seoul sa Korea, higpit gayod nga naguba. At that time, Korea church members movement, morning prayer, early morning prayer started. Apan ni atong takna ang mga Kristohanon sayo sa buntag naghimo sila og kalihukan nga mag-ampo sila sayo sa buntag. Overnight prayer meeting continues. O ang uban usab nila mag-ampo sa tibuok gabi. Fasting prayer continually 3 days, 7 days, 21 days, 40 days, day and night fasting prayers. Anay ubang nila nga nagpuasa sulod sa 3 ka adlaw, 7 ka adlaw, 21 or naabot sila 40 ka adlaw nga nagpuasa uban ang pag-ampo. When I was studying theological seminary, finishing all classes, I was starting the fasting prayer 40 days and nights. Sa diya nga nakahuman ko siya eskwela sa Biblia, human ko sa iyang klase, nakadidesisyon siya nga magpuasa sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. I was praying Yangpyeong prayer, fasting prayer house there. At that time, there is the member already finishing 40 days and night fasting prayer, 500 pastors. So, kung ako rin sa kasimbahan dito, o kiyato siya dito para sa pagpuasa, o nakita niya nga dito, ano nga na mga 500 ka mga pastor nga nakahumanan na o puasa sulod sa 40 adlaw. All of them want the fasting prayer. He want to receive the message, power of God
from the Heavenly Fathers. O halos kini maong mga pastor, nagpuasa gayud sila tungod kay gusto sila makadawat o kaalam nagikan sa langit ng mga amahan. They want to live a God-centered life. Gusto nilang magkinabuhi na sentro ang Ginoo sa kinabuhi. That's why Almighty God blessed Korean whole country and the economic everything. Muna ang labing kamahalan nga Diyos iyang ipangalanginan ang tibo nasod sa Korea o bisan ang ilang ekonomiya. We read the Bible, Psalm 127 verse 1-2. Karon atong basahon sa atong mga Biblia sa Salmo kapitulo 127, Salmo 127 versikulo 1 abot sa 2. Kung naa na atong dunganon og basa, kawang lamang Unless the Lord will build the house, aron the mabuhi builder ang will pagpatag invest. sa iyo Unless the Lord will kapag build the kaya ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang Let the natulog holy and the sila. state of latest. Toilings for food and eat, for he grants sleep to those who loves. So we must follow the word of God with the strength, with the wisdom of God. Unang kinahanglan natong sundon ang pulong sa Dios uban sa kusog ug sa kaalam nga gihatag sa Dios. That's why Bible says, seek you first His kingdom and His righteousness. Muna ang Biblia nag-ingon nga unahang magpangita ang iyang ginharian ug ang iyang pagkamatarong. We can seek His kingdom and His righteousness through worship service, through reading Bible, meditate Bible, memorize Bible, likewise. Una makahimo ka sa pagpangita una sa iyang ginharian ug sa iyang pagkamatarong, pinaagi sa pagbasa sa Biblia ug sa pagtuon sa Biblia o sa pagmemorya sa Biblia. That's why I like to give the opportunity memorize verse continue. Memorize just verse meaning is you can make a sharp your life very well. So, muna si Pastor naghatag siya ng oportunidad na magmemorya sa mga bersikulo sa Biblia tungod kay pinaagi niini ato ang gibaid, ang hinahiban sa atong kinabuhi. You can make a very sharp knife through memorize verse, through meditate Bible day and night. Mahimong kang mga hait kaayo nga mga hinagiban pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios, sa pagtuon sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo adlaw ug gabi. If you follow the church instruction, Philippine church members, Jesus Mission Church members increase very well, and the Bible will come upon to us. Kung atong sundon ang gisugo sa simbahan dili kanato kini atong simbahan nga Jesus Mission Church sa Pilipinas, mutubo gayud kini ug daghan ka mga miyembro ug dunay dakong kapukawan nga mahitabo dinhi kanato. Number 3, God is the center of the universe. Kung ikatulo, ang Dios mao ang sentro sa universo. In the beginning, God created the heaven and the earth, the Bible Sa says. sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, nag-ingon ang Biblia. Which means God is the center of the universe and rule over it. Nga pasabot niini ang Dios mao sentro sa tibuok universo ug siya usab ang nagdumala niini. Psalm 103 verse 19. Atong basahon sa atong mga Biblia o arita sa Salmo 103 versikulo 19. Salmo 103 versikulo 19. Gipahinuna sa Ginoo ang iyang trono dito sa langit ug naghari siya sa tanan. Amen. Amen. Almighty God, our Father will rule over the world. Ang atong labing gamhanan nga Dios, ang atong amahan mao'y nagdumala sa tibuok kalibutan. But the evil spirit lead humanity into the poles. Apan ang daotang espiritu o ang yawa naggiya lamang sa mga katawan aron sila mga laglag. That's why we must distinguish the which is good or bad and the Holy Spirit message very well. Ang kinahanglan nato mailhan kung unsa ang maayo ug unsa ang daotan. Bible says in Genesis chapter 3 verse 4 to 5. Biblia nag-ingon sa Genesis kapitulo 3 versikulo 4 abot sa versikulo 5. Genesis 3, 4, 5. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug may sama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo unsay daotan. This message is very important.
God said to Adam, shall light wider, but he did not listen, did not obey. Kini nga mensahe importante kayo kini kay sama niini ang Ginoo nagsulti usab kang Adan ug kang Eva apan wala nila kini paminawa. I tell you the truth so many times, you must be careful to touch your internet and cell phone everything says. Kung sama usab kasi pastor sige nga pahimangnon nato nga kinahanglan nga mag-amping kita sa paggamit sa atong mga internet or bisan sa atong mga cellphone. Do not touch anything else, critics, evil, video and picture, anything else. Kanis dili ta mo gamit or hugaw or dautan nga mga butang or maglantaw og dili mga maayo or hugaw nga mga salita. If you touch it, disobey the word of the church instruction. If you watch it, if you make a communication with the one another, with the not godly person, you will destroy your life very well. Kung musupak kita sa gisugo sa Dios o sugo sa simbahan o magpadayon kita sa paglantaw o sa paggamit aning dili maayong mga butang o pagpadayon o pagpakisuod sa mga wala mo ila sa Dios, magubak gayod ang ato ang espirituhanan nga bahin. I can deliver this message from God Almighty, but you must obey it. Nakahimo si pastor sa paghatod dinhi maong mensahe gikan sa Dios nga nagkamahanan apan kinahanglan nato kining tumanon. Through obey the word of the God and the church instruction, you can protection your life with the purified. Pinaagi sa pagtuman sa pulong sa Dios o sa gisugo sa simbahan kanako, maproteksyonan nato ang atong kaugalingon o mahimong kining putli. Oh, church worship singer very well, sir. Want to purify their lives. But if we do not protection your hand, your eyes, your mind, you cannot be a purified Christian. Sa mga atong mga mag-awit dinhi sa simbahan, nag-awit kayo parang tungod kay buot sila nga mahimong putli sila kinabuhi at kung dili ta mag-amping paggamit sa atong mga kamot or sa pagkinabuhi, dili gyud nato mapugan nga kita maputli. That's why Bible says self-control your life, your mouth, your ears, eyes very well. Muna ang Biblia nag-ingon ka nato ang kinahanglan natong magbaton og self-control or pagtugong sa atong mga dalugay, sa atong mga mata o sa atong mga pinulungan. Our God's plan to save humanity, that's why sending Jesus Christ, our Savior and the Creator. Apan ang atong Dios nagplano nga luwason ang tanang mga katawhan ug munang iyang ipadala ang iyang bugtong anak na si Jesucristo isip usa ka magbubuhat. If you follow the word of God, church instruction very well, Almighty God will touch your heart, make you purified. Kung ako ang paminahon ang mensahe sa Dios ug tumanon ang pulong sa Dios, ang labing gamhanan nga Dios muhikap sa atong mga kasing-kasing ug maghimo kanato maputli. Because God is our Creator, He can make new ones. Tungod kay ang atong Dios siya ang magbubuhat ug makahimong siya paghimo ug bag-o. Bible says in John chapter 1 verse 14. Ang Biblia nag-ingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. The world become grace and the very is dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the Nakita one. na ang iyang himaya, ang himaya na iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. Jesus kept the word because of the key word teaching the Bible very clearly express how can God dwelling among us. Ginoong Jesucristo miani siya diri sa kalibutan aron pagtudlo sa kahulugan sa pulong sa Dios ug iyang itudloan ang mga tao kung giunsa sa Dios pagpuyo sulod kanato. This scripture says very clearly, God will stay in you and I. Kining maong pulong sa Dios nagpasabot kung nagpahimangyo nato ang gusto sa Dios nga mapuyo sulod kanimo ug kanako. That's why Apostle Paul mentioned Corinthians, you are the temple of the Lord, which one Spirit of God dwelling among us. Muna sa Apostoles Pablo nag-ingon sa unang Korinto or sa simbahan sa Korinto na inyong lawas mo ang templo sa Dios dahil mao kini ang pinoy-anan sa Dios. That's why God sent His begotten Son, Jesus Christ, into the world for teaching the Bible very clearly explain. Unang gipadala usab sa amahan ang iyang anak na si Jesucristo para itudlo niya o ipaklaro niya ang Biblia.
Bible says in Romans chapter 5 verse 8. Atong basahon sa itong mga Biblia sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8. While we were still sinners, Apan gipakita sa Dios kanato ang gidako. God demonstrates His own love upon us in Kaysa these masasabi pa ways. kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Bible says very clearly, even though we were dead in transgression and sins, but Jesus died on the cross to make us purify, remove our sinful natures. Ang Biblia lagi nga bisan tuod kita patay tungod sa atong mga kasalanan o sa atong mga kalapasan, apan nagpalansang o nagpakamatay sa Jesucristo aron kita mapasaylo og tangtangon ang atong sala o atong mga kalapasan. My Bible says the blood of Jesus is very powerful. Remove the all kind of sinful nature and make us purified. So ang atong Biblia nagingon nga ang dugo ni Ginoong Jesucristo gamahanan kaayo nga makatangtang sa tanang mga sala o makatangtang sa tanang mga kalapasan ug kini maghimo nato makupli. We must protection our life through understanding the word of God. Muna kinahanglan natong proteksyonan ang atong kaugalingon pinaagi usab sa atong pagsabot sa pulong sa Dios. Why so many people destroyed and not comfortable in their lives? Anong daghan man ang mga tawo nga nagguba sila sa ilang kinabuhi o kung dili sila komportable o wala sila katagbawan sa ilang kinabuhi. They have no understanding the knowledge of God Bible very well. Kaya wala nila masabti o wala nila matugkad pag-ayo ang kahulugan sa Biblia. That's why Almighty God sent me here 20 years ago to teaching the Bible very clearly explained to the whole people. Muna ang labing kamanan ng Diyos nagpadalo sa Pastor dinhi mga 20 ka pinakatuig ang milabay para sa pagtabang o sa pagpasabot sa mga katauhan. Have a great vision and hope in the kingdom of heaven. Muna kinahanglan nga magbatong kitag maayo ka dako kaayo nga pangandoy or pananawon ngay tungod sa gingharian The sa Bible clearly mentions Jesus Christ will come back again. Ang Biblia naghisgot nga sa dili madugay sa Jesucristo mobalik na pag-usa. Bible says 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18. Ug sama sa giingon dinhi sa Biblia sa unang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 16. For the Lord Himself will come down from the heaven with the loud command, with the voice of the archangels and the trumpet voice of God, and the dead in Christ and life after death. We who are still alive and are left to be born again with them in the cloud of O kita ko niya, So we will be with the Lord forever. Busak pag tinasigay ka mo tungod din yung paglauma. Amen. Amen. We believe the Holy Bible. Ato tuuhan kini mo ang balaang Biblia. I tell you the truth today again, from come back to the Philippines, from Korea, have a vision of a new heaven and a new earth, New Jerusalem. O so tira na ni Pastor Lee pag-usap karon isip usap ka pastor nga bagong naabot gikan sa Korea balik diri sa Pilipinas nga kinahanglan nga magbatud kita maayong pananawon may tungod sa bagong langit ug sa bagong kalibutan nga mo ang bagong Jerusalem. I was preaching the message in Korea's every church, every city about the evangelism important in our Christian life. O nagsangyaw si pastor sa matag syudad o sa matag kasimbahan sa Korea mahitungod sa pag-ibanghelyo o pagsangyaw sa pulong sa Dios importante alang sa atong Kristohanon na kinabuhi. Because of the most of the people, their soul is dead already, but they do not know what their conditions. Tungod kay kadaghanan sa mga tao ang ilahang kalag patay na diya sa ilahang sulod apan wala silang masayod sa ilahang tinuod nga kahimutan. We must wake up and pray continually for all understanding Bible and sharing the Bible, preaching the gospel, and healing the sick people, weak people very well, as Jesus had done. So kung kinahanglan kita nga mobangon ug magtuka ug padayon nga mag-ampo ug magsangyaw sa maayong balita sa pagsangyaw, sa pagtudlo ug sa pag-ayo sama sa gibuhat ni Jesucristo. Without the prayer, you can do nothing. Kaya kung walay pag-ampo, wala kay kita'y mahimo. With the prayer more honestly,
you can do everything what the Bible tells us. Man kung kita mag-ampo nga matinud-anon, mahimo gayud nato ang tanan ug unsa ang giingon sa Biblia kanato. If you want to follow the step of Jesus Christ, pray continually until you receive the power of God. Kung gusto kitang makasunod sa mga lakang ni Jesucristo, magpadayon kita sa pag-ampo hangtod nga atong madawatan ang kusog ug ang gahom sa Dios. And then you will fulfill the new vision and the new project through Holy Scriptures, Holy Scriptures. Kung magpuno kita sa bagong mga pananawon, bagong mga puluhaton, pinaagi sa balaang pulong sa Dios ug sa balaang espiritu. We have a new vision through Revelation chapter 21 verse 1 to 7. Kung okay na itong panibagong pananawon diri sa Ipatayag, Kapitulo 21, versikulo 1 abot sa 7. We'll read the Bible Doon now. ang basa, atong kusgo ng basa. Kung Kailan niya sa nakita unang ko view, kung sa bagong langit o bagong yuta, kaya naano naman ang unang langit o unang yuta, yun man ang daga. Nakita ko usab na may kunsa sa langit ang balaang syudad. Ang bagong Jerusalem o gikan sa Dios na sa kaslong babae. Maandam na sa pagsugal sa iyang pamahanon. O kadungog ko ang usa ka musok sa tigog nga nagsulti gikan sa puno. Pero nang puloy-anan sa Dios ang na sa katawhan. Magpuyo na siya ingon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makiguban kanila ug siya mahimong ang ilang Dios. Pahiran niya ang ilang luha ug walunay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya naglitod sa trono ningon, gibag-o ko na ang kanang butang. Busay sulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayon. Ug bingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang giwahaw hatagan og tubig nga walay bayad, nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Amen. So that's why we must make a victorious in our life as a Christians to inherit the kingdom of God, eternal life. Muna, kinahanglan ka, unay kitang magmadaugon sa ato ang Kristohanon na kinabuhi, aron nga makasulod kita sa langit o makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. And then Almighty God will be with you and then help you, accompany with you. So, ang labing gamanan ng Diyos, mag-uban ka nato, magtabang ka nato. Because we are the children of God, as Jesus Christ is died on the cross for salvation of our souls. Kung kita na himong mga anak sa Diyos, pinaagi sa pagpakamatay ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, alang lamang sa kaluwasan sa atong mga kalag. We are the so blessed peoples. Munang mga bulahan kaayo kita mga katawhan. And then we can deliver the good news for one another continually. So munang makahimo kita sa paghatod sa maayong balita alang sa uban padayon. And then somebody will save their life through our message and preaching the gospel, deliver the good news. So may uban nga maluwas nila ang ilang kalag, ilang kinabuhi, pinaagi nato nga nagsangyo o naghatod sa maayong balita. When we live a God-centered life, our life will be very great change and rejoice happiness. Kung magkinabuhi kita sa kinabuhi nga sentro na ang Ginoo kita magmalipayon gayon pag-ayo. You must be reminded, if we do not obey the word of God until now, from now, today, repent and return to the Lord God Almighty. Ang atong hinumduman kung hangtod karon wala pa gyud nato tumana ang pulong sa Dios, sugod karon kinahanglan natong kinulsulan ang atong mga sala o desisyon nga magsugod na o pagkinabuhi sa patong kinabuhi. If we return to the Lord God Almighty, Almighty God was working very powerfully with the you and I. Sa diha nga mobalik na kita sa diha sa Ginoo ang labing gamanan nga Dios, mulihok gayud siya nga kusgahan ang diha kanimo kung tinikan nako. Bible conclusion message: God is the center of the universe, history and the nation and the individuals. Ano na siya panahon sa iyang mensahe, di ang Ginoo mo ang sentro sa tibuok universo, sa kaagi, sa nasod ug sa matag-usan. When God becomes the center of our lives, the universe, history, and the lives of humanity will be established with the comfort and the peace. Kaya sa diha,
Kaysa diha nga ang Ginoo may mong sentro sa atong mga kinabuhi, ang tibuok universo, ang kaagi, ug ang matag kinabuhi sa katawan, mahimong malikon pinaagi sa paghupay ug pinaagi sa kalinaw. Under God's guidance, our lives will be blessed. Ilalom sa paggiya sa Dios ang atong kinabuhi mahimong bulahan. That's why Bible says, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Ug muna ang Biblia nag-ingon nga itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi salig kaniya ug siya ang mubuhat. He will give you wonderful opportunities. Kung siya maghatag nato og nindot kaayo nga oportunidad. When I visited Korea, Pastor E. Hayer called to me, Pastor E, I want to borrow my car use 1 month. Ug sa pag-adto ko nun nga dito sa Korea, si Pastor Lehi yun. He gave me the key, and I was using this car very well, comfortable, available. Pahulag ko nun niya ang iyang yabe ni Pastor o siya mo'y gagamit sa sakyanan. The other month, Pastor Ludia gave me another key, and I was available another month, the keys, the cars. O sa lain na po ko nga bulan, na po ko nga laing pastora ang ipakulang sa iyang yabe o gapagamit sa iyang sakyanan. Hallelujah! Hallelujah! God wants to give you a key about the kingdom of heaven. Ang Diyos sa gusto nga muhatag sa yabe aron maabri nato ang biharian sa langit. You can available the key and bring the oil everywhere, across island, all of the world. You can save the another one who are dead persons. Kung magamit nato kini nga yabe o dalo lang ko kini sa tibok kalibutan o aron nga adunay daghan nga maluwas ug madala nato sa biharian sa langit. This is the pleasing to God Almighty. O mao kini ang makapahimuot sa labing gamhanan nga Dios. Let us pray. Father God, we thank you so much for us. Sharing the gospel, God-centered life, help all of us, changing our attitude from now on. Please help all of us. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shouting after me. Oh God, O God, I hear the message today. I want to be changing my life. To follow the step of Jesus Christ. To live a God-centered life. Please help me. Jesus' name. Amen. Praise the Lord. We have a special prayer list.